Ashrave, chemistry o strategy? Ang duo na tahimik pero delikado sa PBB Club 2.0. Disclaimer. Ang video na ito ay personal na pagsusuri at opinyon lamang base sa mga nangyayari sa loob ng PBB House, wala itong intensyong manayra ng pagkatao ng sinuman. Alam mo yung duo na hindi pilit, hindi maingay, pero habang tumatagal, mas lalo mong nararamdaman ang presensya. Sa dami ng duo na nabuo sa PBB Club 2.0. May sweet, may loud, may parang ginawa lang para sa camera. Pero may isang duo na kusang nabuo. Walang announcement. Walang pa-under. Walang pa-viral moment. Ashley at Rave. Ang duo na tinatawag ngayon ng marami na Ashrave. At ang tanong ng bayan ngayon. Totoong chemistry ba ito? O isa lang itong matalinong strategic alliance? Kung babalikan natin, hindi nagsimula ang Ashrave bilang it duo. Wala silang explosive na simula. Pero mapapansin mo, habang ang iba ay pabago-bago. Sila, steady. Si Ashley, may emotional intelligence. Marunong makinig, marunong umintindi, marunong pamreno. Si Rave naman, tahimik pero may bigat. Hindi pala salita, pero ramdam mo ang presence. Yung tipo ng tao na hindi mo kailangan magsalita para sundan. At dito nagsisimula ang chemistry nila. Hindi sa kilig, kundi sa tiwala. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit sinasabi ng marami na isa ang Ashrave sa pinakamalakas na duo ngayon. Una, balance sila. Hindi sila pareho ng galawan. Pero sakto ang timpla. Kapag task, ramdam ang teamwork. Kapag pressure, hindi sila nagkakainan ng emosyon. Walang agawan ng spotlight, habang ang ibang duo ay busy magpakitang gilas. Ang Ashrave ay tahimik na nag-iipon ng puntos. At minsan, yan ang pinaka-nakakatakot na klase ng player. Pero dito na tayo sa mas sensitibong usapan. Kasi hindi pwedeng puro papuri lang. May mga nagsisimulang magtanong, nagiging too safe ba ang Ashrave? May mga pagkakataong neutral sila. Hindi agad pumipili ng side. Hindi sumasawsaw sa gulo. Sa mata ng ilan, strategic yan. Sa mata ng iba, parang iwas banggaan. Pero tanong natin, kailangan bang laging maingay para maging totoo? Hindi lahat ng tahimik ay nagtatago. May mga tahimik lang talaga, dahil nag-oobserba. Isa pang usapin na lumalabas. Chemistry ba ito o nagiging emotional shield na nila ang isa't isa? Maganda ang may safe space sa loob ng PBB House. Pero may panganib kapag doon ka na lang palagi kumakapit. Ang challenge sa Ashrave ngayon. Kaya ba nilang tumindig bilang individual? O masyado na silang nakaangkla sa duo identity? Kasi sa huli, duo man ang format. Individual pa rin ang hinuhubog sa loob ng bahay. Ngayon, dito papasok ang constructive criticism. Kung gusto ng Ashrave na manatiling relevant hanggang dulo, kailangang ipakita ni Ashley na kaya niyang mamuno. Hindi lang umintindi. Kailangang ipakita ni Rave na kaya niyang magsalita. Hindi lang umakto. Kailangan nilang harapin ang conflict kapag dumating. Hindi iwasan, kundi panindigan. Dahil doon nasusukat ang tunay na lakas ng isang duo. At kapag nagawa nila yan, hindi na lang sila magiging inaabangang duo. Posible silang maging duo na nagbago ng takbo ng laro. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa consistency, maturity, at timing. Ang Ashrave ay hindi perpekto. May kahinaan, may tanong, may dapat patunayan. Pero sa lahat ng duo sa PBB Club 2.0, sila ang may pinakamalaking potential na mag-evolve. Hindi lang bilang duo, kundi bilang mga individual na kayang tumayo kahit mag-isa. Ikaw, para sa'yo ba, big winner material ang Ashrave? O hanggang strong duo lang talaga sila? Ay comment mo ang opinyon mo. Ito ang Buzz Pinas, kung saan ang opinyon ay matapang. Pero ang pagsusuri ay may direksyon.